Update muna nga tayo sa mundo ng basketball, partikular na sa Gilas, Pilipinas. Magsisimula na nga muli ang practice ng Gilas, Pilipinas paghahanda sa kanilang friendly tune-up game sa Doha, Qatar. Samantalang itong si Troy Rosario na injured pa at itong si Dwight Ramos naman, good news para sa Gilas, Pilipinas. Ngunit bago yan, pakipindot naman ang like, subscribe at ang notification bell para updated ka sa lahat ng aking ina-upload. At kung gusto mong magpa-member sa aking channel ay pindutin mo lamang ang join at automatic ka na sa mga shoutout. Muli ngang sasabak sa ensayo ang Gilas, Pilipinas. Paghahanda nga ito para sa sasalihan nilang kompetisyon sa second Doha International Cup na gaganapin sa Doha, Qatar. At masasabi nating pampakondisyon talaga ito para sa Gilas, Pilipinas. At ayon nga sa naging report ng Spin.ph ay magsisimula ang training camp ng Gilas, Pilipinas na mangyayari sa Inspired Sports Academy sa Calamba, Laguna na magsisimula sa February 11 hanggang 12 bago nga sila pumunta sa Qatar ng February 13. Ang sabi nga ni Sir Al Francis Chua, 13, 14, 15, 16 training camp yan sa Doha, Qatar. Tapos 17 uwi ng Pilipinas. Pagkatapos noon 18 aalis na naman pupunta ng Taiwan sa Chinese Taipei. Dahil dun nga gaganapin ang laban nila para sa FIBA Asia Cup qualifiers na alam nating lahat na Chinese Taipei nga ang unang makakaharap, tapos yung New Zealand. Samantalang sila Kevin Kembao naman at AJ Edu ay expected na raw na mamayang gabi ay nandito na sa Pilipinas upang makapag-practice na sa Gilas, Pilipinas. Samantalang ang update naman dito kay Dwight Ramos ay good news dahil maraming ang kinabahan sa naging report ng kanyang kupunan sa Japan B-League na Levanka Hokkaido na na-injury nga daw itong si Dwight Ramos. Kaya naman marami ang kinabahan at nag-alala na makakapaglaro ba si Dwight Ramos sa Gilas, Pilipinas. Ngunit ito nga ang report ng kanyang kupunan. Ang sabi nga sa kanilang report, please be informed that number 2 Dwight Ramos has been summoned as the men's representative of the Philippines for the FIBA Asia Cup 2025 qualifiers window 3. So lumalabas na okay lang si Dwight Ramos at hindi naman naging malala ang kanyang injury. At ay na rin nga sa naging report ng Spin.ph ay uuwi na rin si Dwight Ramos mamaya sa Pilipinas. Samantalang si Carl Tamayo naman at eto nga si Chris Newsome ay dediretso na sa Doha, Qatar at hindi nga sila makikipag-practice sa Gilas, Pilipinas sa Calamba, Laguna. Dahil eto nga si Carl Tamayo manggagaling nga ng Korea tapos dediretso na agad sa Doha, Qatar. So ibig sabihin hindi na siya mag-i-stop over sa Pilipinas. At ito namang si Chris Newsome ay makikipaglaban muna sa EASL sa Chinese Taipei tapos dediretso na ng Doha, Qatar. At ito naman bad news. Bukod nga kay Kai Sotto na alam nating lahat na tinamaan ng ACL injury at magpapahinga ng 9 to 12 months sa Gilas, Pilipinas, at itong si Japet Aguilar na hindi rin makakasama sa training camp sa Doha, Qatar dahil may mga kailangan daw ayusin patungkol sa kanyang pamilya, ay ito pa ang isang bad news dahil ayon sa report ng Spin.ph, mukhang tagilid na rin si Troy Rosario na makapaglaro sa Gilas, Pilipinas sa Doha, Qatar dahil ayon nga sa report ay namabaga ang tuhod ni Troy Rosario kaya naman mukhang hindi siya makakasama sa Gilas, Pilipinas. Alam nating lahat na veterano na itong si Troy Rosario sa Gilas, Pilipinas at marami na rin siyang pinagdaanan kaya naman marami ang natuwa sa kanyang pagbabalik. Ngunit mauudlot pa dahil nga sa pamamaga ng kanyang tuhod at paniguradong hindi yan pupwersahin ng kanyang kupunan na Barangay Ginebra at gayon na rin ng SBP. Kaya naman 50-50 talaga ang paglalaro ni Troy Rosario. Kaya naman mapapalaban talaga ang dalawang big man na si Abay Junmar Fajardo at itong si AJ Edu at gayon na rin si Mason Amos para sa big man position dahil wala ngang Kai Sotto, Japet Aguilar at wala na ring Troy Rosario. Samantalang narito naman ang schedule ng mga laban ng Gilas, Pilipinas sa second Doha International Cup. Una nga nilang makakaharap ang Qatar sa February 15, araw ng Sabado sa ganap na 1:30 AM. At ang pangalawang laban naman ay kontra Lebanon. Sabado pa rin yan, February 15, 11 PM naman. At ang pangatlong laban ay February 17, Monday, 1:30 AM kontra naman sa Egypt.
At sa mga nagtatanong saan ba mapapanood ng live, well, mag-tune in lang kayo sa Facebook at hanapin nyo yung mga live o yung mga nagpapalive na mga laban ng Gilas Pilipinas at doon nyo nga mapapanood ang laban ng libre. Kaya naman suportahan natin ang Gilas Pilipinas, Laban Pilipinas, Puso